Good morning everyone and good day. Bago tayo magpatuloy sa ating lesson, may idea ba kayo about Cavite Mutiny? So, sa word na mutiny, alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Or alam niyo na ba kung anong meaning nun sa Tagalog? So, ang mutiny is about pag-aalsa, paghihimagsik. So, dun pa lang na word, alam niyo na kung ano yung Cavite Mutiny. So, ano nga ba talaga ito? And what happened in Cavite Mutiny? The year 1872 is the historic year of two events, the Cavite Mutiny and the martyrdom of three priests, Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, later on immortalized as Gomborza. Ating susuriin ang pangyayari sa Cavite Mutiny, isang pangunahing salik sa paggising ng nasyonalismo ng bawat Pilipino sa panahong iyon. Spanish accounts of Cavite Mutiny. Mga salaysay ng Espanyol sa mutiny sa Cavite. Ang dokumentasyon ng Kastilang historiador na si Jose Montero y Vidal ay nakasentro sa kung paano ang pangyayari ay isang pagtatangka upang patalsikin ang pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Bagaman itinuturing siyang isang historiador, ang kanyang salaysay ay tungkol sa mutiny ay pinuna bilang lubhang may kinikilingan at masyadong agresibo para sa isang eskolar. At isa pang opisyal na ulat na isinulat ng noong Gobernador General Rafael Izquierdo ay nagparatang sa mga katutubong klero na aktibo noon sa kilusan patungo sa sekularisasyon ng mga parokya. Ang dalawang salaysay na ito ay nagkakasundo sa isa't isa. Ayon sa salaysay ng mga Espanyol at ayon sa ilan, sinasabi ng mga ulat na ang pangunahing dahilan ng pag-aalsa ay ang pag-aalis ng mga pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal ng Cavite, tulad ng pagkaligtas mula sa pagbabayad ng tributo at pagtatrabaho sa polos y servicios. So ano ba ang ibig sabihin ng polos y servicios? Ito ay ang sapilitang paggawa, sapilitang pagtatrabaho ng mga Pilipino noon. Ayon naman sa mga klero, binanggit din ng mga ulat ang pagkakasangkot ng katutubong klero na dahil sa sama ng loob sa mga praileng Espanyol ay nagsabuatan at sumusuporta sa mga rebelde. Ang 200 kataong grupo na pinamumunuan ni Sargento Lamadrid ay sinalakay ang mga opisyal ng mga Espanyol sa paningin at kinuha ang arsenal. Nang malaman ni Izquierdo ang pag-atake, iniutos niya ang pagpapalakas ng mga pwersa ng Espanyol sa Cavite upang sugpuin ang pag-aalsa. Ang revolusyon ay madaling mapigilan nang hindi dumating ang mga taga-Maynila na inaasahang tutulong sa mga Caviteño. Ang mga pinuno ng pagsasabatan ay napatay sa pagresultang sagupaan, habang sina Padre Gomez, Burgos at sina Zamora ay hinatulan ng isang korte martial at pinarusahan ng kamatayan. Samantalang sila Burgos, Zamora at Gomez ay hinatulan ng isang korte martial at pinarusahan ng kamatayan. At ang iba pang mga sangkot tulad ni Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Rigodor, Jose Apeo Baz at iba pang mga Pilipinong abogado ay sinuspende sa pagsasagawa ng batas, inaresto at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Marianas Island. Sinimula ni Izquierdo ang mga katutubong rehimyentro ng artilyera at inutos ang paglikha ng isang pwersa ng artilyera na binubuo lamang ng mga peninsulares. Noong Pebrero 17, 1872, ang Gomborza ay pinatay upang magsilbing banta sa mga Pilipino na huwag nang subukang labanan ang mga Espanyol muli. To make the long story to short, ayon sa mga ulat ng mga Espanyol, ang pangyayari noong 1872 ay pinlano ng maaga at bahagi ng isang malaking pagsasabuatan sa mga edukadong pampubliko o pinuno, mistizo, abogado at mga residente ng Maynila at Cavite. Sinasabing plano nilang patayin ang mga mataas na opisyal ng Espanyol at pagkatapos ay patayin ang mga praile. Ang hudyat na kanilang tinukoy sa mga nagsasabuatan sa Maynila at Cavite ay ang mga paputok na pinaputok mula sa Intramuros. Ngunit dahil ang mga taga-Manila ay hindi sumulpot, nagresulta ito ng pagkatalo ng mga taga-Cavite. At napaslang ang mga karamihang Caviteño at ang tatlong pare